Hi Hi guys! Hi, 1, 2, 3, go! Hi guys! Welcome to our daily podcast. So ngayon, pag-uusapan namin ang mga patungkol sa love. So, we have here ay random questions that sasagutin ng mga kasama ko. So, ako nga pala si June Andre Sarip Macmod and John Joventi Castillon. Mardia Tali. Pedro Marcel Vega. so, kami ngayon ang inyong podcaster. So, sisimulan natin ng pagsagot sa mga random questions. So, welcome. Try natin magsagot. So, yun. Wow! What a wonderful question! So, galing sa isa nating viewers. If bibigyan ka ng choice to be single or to be with someone else, ano ang pipiliin mo at bakit yun? Oh, magsagot. Yeah. Oh, for ako na mauna. Okay. So, if I will be given a chance or bibigyan ako ng choice na mamili if want ko maging single or makasama ko yung taong mahal ko or mahal ako, Ems lang. So, pipiliin ko maging single. Why? Because siguro I want me time. Ganon. Yeah. So, ikaw, bakit, anong pipiliin mo? Maging single or to be with someone else? Para sa akin, to be with someone else. Kasi, masaya. Hindi, kasi hindi naman masama mag-commit, lalo na pag mahal rin naman yung isa't isa. Yeah. It's mahalaga naman kasi, like, you have motivation in life and you have inspiration na kung saan yun ang always mong pipiliin in life na maging positive. Kasi you have your love. Tsaka, kung alam nyo rin naman kung saan saan yung limit mo. Yeah. So, love always wins. Yeah. Ganun yun. Ikaw, ano masasabi mo? Sa akin, single. Single, why? Kasi parang hindi ko pa kaya makipag-commitment sa ibang tao. Oh, so, Like, self-love muna. yeah. Mahalaga talaga na it's like, kapag nag-commit ka, dapat wholeheartedly talaga. So, yun. Let's answer some questions naman from our audience na nilagay nila dito kanina. Kanina na hindi nakita. Here. Pick one. Oh. Wow! What? Oh my Exciting. God. What is the feeling of having someone? Uy! So, what is the feeling of having someone, Jam Jam? Masaya. In what way? Like, kapag kasama ko siya, parang wala akong problema. And nakaka-overthink din kapag di kayo magkasama. But, it's not always in a happy way naman eh. Like Yes. parang, if you have someone, like parang, hindi siya always in happy lang talaga. Like parang, oh, here, like, I'm happy to be with her pala. Because she's a girl. But, syempre, nagbibigay siya ng ano sa atin, ng saya, ng lungkot, ng pag-overthink. But, at the end of the day naman, mas pinipili talaga natin maging masaya kasi kasama natin siya. Right? Yes. Ikaw, ano masasabi mo doon? Mas masarap ako kasama mo si Don. Okay. Again. Yeah, because kapag gisurrender mo sa kanya lahat, is lahat ng problema mo, lahat ng lungkot mo, kahit na yung lahat sa saya, sa lungkot, sa galit, sa inis, sa tampo, lahat-lahat ng nararamdaman mo. Kapag siya yung kinausap mo, ay parang sinusurrender mo kasi yung self mo sa kanya. So, ayun na nga. Ikaw, bumungod ka naman. So, what's our next question?
Oh, wow. So, here's the big question here. What is the foundation of your relationship? Or what do you think is the best foundation to have the best relationship? So, ano sa tingin mo ang the best na foundation ng isang relasyon? Para sa akin yung trust, tsaka yung yung time. Bakit? Hindi na masyado mahalaga sa akin yung effort, basta lang, mabigyan niya lang ako ng oras, tsaka may tiwala kami sa isa't isa. Okay lang. What a great answer is that. So, ikaw, ano yung sa tingin mo yung pinaka-great na foundation para maging matatag yung isang relasyon? Yung nga, gaya ng sabi niya, time, then, hindi rin talaga ng effort. Siyempre. Bakit? Bakit pinapush mo yung effort? Bakit effort or pinapush mo? For you talaga? Para sa'yo talaga? Kasi hindi magiging masaya ang isang relasyon kung hindi mag-effort ng sa isa. Sabagay. Diba? Kailangan kasi din talaga ng effort para mapatunayan na you're always doing something. Kasi kapag mawawala na yung effort doon sa isang relasyon, like mafe-feel mo na yung sadness or like parang ma-feel mo na nag-iisa ka na lang because hindi siya nagbibigay ng effort kahit konti man lang. Kahit na it's just a small things lang na gagawin mo para maging masaya siya or para maging mag-cheer up yung niya, nararamdaman niya. So, here's the last question for today. Times lang, may isa pa. So, oh my God! I don't like it. oh, you dear. This is the best among the rest. Okay. So, can you consider reacting or comforting someone a form of cheating? So, for you, nakakonsider mo ba yung pagre-react halimbawa sa Facebook, halimbawa nag-heart siya, or kaya nag-comfort siya ng ibang tao, makonsider mo ba siya as a form of cheating? Yes. Kasi yung sa react, hindi siya mag-react doon kung halimbawa hindi siya nagandahan or na-attract. Pag doon naman sa comfort is, siya, mayroon kasing time na mas madalas na nahulog ang loob ng isa't isa pag nagko-comfortan good. Kaya para sa akin cheating yun. For you, Jam, Ganun din, cheating. why? Kasi, kadalasan nahuhulo yung babae kapag yung lalaki comfort ng babae. Ang lalaki? Like me, kapag sa pagod, nasasaktan ako, then may nag-comfort sa akin, madali ako madali. Ikaw? Sa akin, hindi naman lahat sa akin. Kasi tawag dito, It's a boy perspective. yung hindi lahat ng lalaki is pare-pareho naman. Yeah. So, in overall naman is in some perceptions, in some point of view, is pwede natin siyang makonsider as a form of cheating and makonsider din natin siyang hindi cheating. Because there are some instances talaga na nagkakaroon talaga ng development in feelings. Depende na talaga yan sa tao. It depends on the person if mag-cheat siya. Because cheating, Cheating is a choice, not a mistake. yeah. So, yun lamang po ang usapin natin ngayon. So, let's end this by giving some advices. So, anong ma-advise niyo sa mga taong may karelasyon ngayon? So, yung advice ko sa mga taong may relasyon ngayon, basta i-build niyo yung foundation ng love niyo
dapat may tiwala kayo sa isa't isa, may time kayo, and iparamdam niyo sa kanila na always kang nandyan kahit gaano ka busy. So, for me naman, ang advice ko is, pag dumating sa point na parang wala na kayong gana sa isa't isa, tsaka yung pag may malaki kayong problema, dapat piliin yung ayusin, tsaka intindihin nyo kung saan ba, kung sino ang nagkulang or kung ano ba ang kulang. Be strong in your relationship. Yun lang to. Ang masasabi ko lang sa inyo guys, huwag mong lakuin yung mga babae kasi hindi sila laruan. Kaya, dapat mahalin niyo pa rin siya, mahalin niyo pa rin sila. Salamat po. Bye-bye!